Good morning, good afternoon, good evening to everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us because we only have this present moment and we are one. Ngayon po ay nasa diary entry number 881 na po tayo. At sa petsang yon ay January 14, 1937. Today, Jesus entered my room wearing a bright robe and girded with a golden belt, his whole figure resplendent with great majesty. He said, "My daughter, why are you giving in to thoughts of fear?" I answered, "O Lord, you know why." And he said, "And why?" "This work frightens me. You know that I am incapable of carrying it out." And he said, "Why?" "You see very well that I am not in good health, that I have no education, that I have no money, that I am an abyss of misery, that I fear contacts with people. Jesus, I desire only you. You can release me from this." And the Lord said to me, "My daughter, what you have said is true. You are very miserable, and it pleased me to carry out this work of mercy precisely through you, who are nothing but misery itself. Do not fear. I will not leave you alone. Do whatever you can in this manner. I will accomplish everything that is lacking in you. You know what is within your power to do. Do that." The Lord looked into the depth of my being with great kindness. I thought I would die for joy under that gaze. The Lord disappeared, and joy, strength, and power to act remained in my soul. But I was surprised that the Lord didn't want to release me and that He is not changing anything. He has once said, "And despite all these joys, there is always a shadow of sorrow." I see that love and sorrow go hand in hand. Enero, 14, 1937. Ngayong araw na ito, pumasok sa aking silid si Jesus na nakasuot ng maliwanag na damit na may gininto ang tali sa baywang. Ang buo niyang figura ay nagniningning sa dakila niyang karingalan. Sabi niya, "Aking anak, bakit ka nagpapadala sa takot?" Sumagot ako, "O Panginoon, alam mo kung bakit." At sabi niya, "Bakit?" "Tinatakot ako ng gawaing ito. Alam mo na hindi ko kaya na isagawa ito." At sabi niya, "Bakit?" Alam mo na hindi mabuti ang aking kalusugan, na wala akong pinag-aralan, wala akong pera, na isa akong bangin ng pagdurusa, na kinatatakutan kong makisalamuha sa mga tao. Jesus, ikaw lamang ang nais ko. Maaari mo akong palayain sa gawaing ito." At sinabi ng Panginoon sa akin, "Aking anak, ang mga tinuran mo ay totoo. Napakamiserable mo at ikinalugod ko na isagawa ang gawaing ito ng awa sa pamamagitan mo na walang iba kundi ang pagdurusa mismo. Huwag kang mangamba. Hindi kita iiwang mag-isa. Gawin mo lamang ang kung ano ang kaya mong gawin sa bagay na ito. Ako na ang gagawa ng hindi mo magagawa. Alam mo kung hanggang saan ang makakaya mong gawin, gawin mo iyon." Tumingin ang Panginoon sa kailaliman ng aking pagkatao ng may kabaitan. Akala ko'y mamamatay ako sa galak sa ilalim ng kanyang mga titig. Naglaho ang Panginoon
at ang galak, lakas at kapangyarihan upang kumilos ay nanatili sa aking kaluluwa. Subalit nagulat ako na hindi ninais ng Panginoon na alisin sa akin ang gawaing ito at wala siyang binabago kahit ano. Sinabi niya minsan, at sa kabila ng lahat ng kagalakang ito, mayroon laging bahid ng kalungkutan. Naalaman ko na hindi mapaghihiwalay ang pag-ibig at hapis. Up to this point, no, medyo matagal-tagal na rin silang nagtatalastasan ni Jesus. Marami ng taon ang ginugol para sa gawain sa banal na awa, no, naipinta na ang imahe. Pero ito uli si Faustina, sinasabi niya, alisin sa kanya ang gawaing ito. Naipinta na, naiparangal ng imahe. Naimensahe na nakapagbigay na ng mensahe for the first time si Father Sapochko about the Divine Mercy Feast Day. No? So ano pa ba? Marami pa pala. No? This was already halos last year of her life. And yet, sinasabi pa rin siya na alisin na siya sa gawain ito. So balikan natin, meron siyang sinasabi. Ano ba? Bakit ba sabi ni Jesus, bakit ka ba natatakot? Ano ba ang kinatatakutan mo? Wala ako hindi maganda ang aking pangatawan, no? Mahinang-mahina ako. Pangalawa, wala raw siyang edukasyon. Pangatlo, wala raw siyang pera. Kailangan pala ng pera, no? Pang-apat, siya ay isang abyss ng misery. Panlima, takot siyang makipag-ugnayan, fear of contact with people. So, alisin mo na ako. Unang sinabi ni Faustina, number 1, siya ay may sakit. Not in good health. Siyempre nga naman, no? Kayo halimbawa, may sakit kayo, may inuutos sa inyo, no? Makakaya ba yan? Nagde-demand ang work of mercy ng mabuting kalusugan. No, ako, kung tatanungin ako at papipiliin ako ni Jesus, siyempre, o gagawin ng trabaho, pag may sakit, siyempre, atubili ka. Noong nag-decide ako, parang 3 years ago, I decided na parang okay naman ang Divine Mercy Parish, naka-establish na, may mga benefactors na, operating on its own na, hindi na katulad ng dati na parang kahig isang tuka, no? Kung may magbigay, mag-donate sa donation lalo na sa offertory, okay. Kung wala, hindi wala, no? Pero when we felt that everything is okay, self-sustaining, sabi ko sa sarili ko, gusto ko nang no, alam mo na yung mga tumatanda, retiring, no? And most people, yung mga retiring, karamihan pinipili nila agriculture, no? Nagsasaka bigla. And so that was my choice in my life, no? 3 years ago. So I did organic farming, I did hydroponics, yung mga yan. Ang dami ko yung yung mga savings ko, nadala ko na dyan. And then after some months, nagkasakit ako. As in, hindi na ako makapagtanim, hindi makapagdilig, no? Maghahakot ka syempre ng tubig para magdilig ng halaman. Kailangan ko i-bend ang katawan ko kasi 'di ba nasa lupa. So para maabot mo 'yan, dukal-dukal, mag-alis ng damo, no? Syempre kailangan kong maupo at yumuko, no? Hindi ko na magawa 'yun kasi ang hirap, no? Alam niyo na yun, para ka talagang biglang tumanda na hindi mo magawa 'yon. So I was physically disabled, no, for parang 2 weeks. And then after that, gumaling na ako pero hindi pa rin ako tanim, makapagdilig. And then I realized that the Lord does not want me to retire, na magpahinga na.
Kasi parang feeling ko nga tapos na mission ko. Eh, hindi pa pala. And so 3 years from now, ito, mayroon tayong halos, we are already on our third year ng 3 a.m. So marami nagawa, no? After nung nagkasakit ako, imagine niyo no, iniwan ko ang pagbubukid, lahat ng, nandiyan nakabalandra pa yung aking mga gamit sa hydroponics. No? Yung luging-lugi ka kasi ang dami mo nang ininvest, wala din pala. No? Kasi kailangan iwanan. And so, baliktad sa amin ni Faustina. Kapag may sakit ka, yun yung naging dahilan sa akin para bumalik. Kay Faustina, ang reklamo niya, may sakit ako, paano ko gagawin yan? Hirap na hirap ako. And that I think is very valid, no? Yung ganong weakness, yung ganong kahinaan, pagkakaroon mo ng sakit. And then another one, sabi niya, wala siyang pinag-aralan. Okay, no education. Ano nga ba ang tinapos na paulit-ulit tayo, no? Yung sinasabi natin, she only had a few years, no? Parang grade 1 ang katumbas sa ating education. So, parang natuto ka lang magsulat at bumasa, simple arithmetic. Parang ang hirap, no, na ang daming bagay. Halimbawa ngayon, yun nga magpare, mag-madre, kailangan nakagraduate ka eh. So, ako wala akong pinag-aralan. Paano gagawin natin yan? No? Paano ko gagawin ang mga bagay-bagay? Paano ako makikiharap sa mga obispo, sa mga pare? Sabi mo, i-institutionalize ang feast day. Paano ko ipapaliwanag yan? Hindi ko alam. Okay. So, number 3, na sinasabi niya, wala siyang pera. No, walang pera. Okay, sa ngayon, sige, halimbawa, mag-mission tayo ng wala tayong pera. That would be difficult. Paano ka mamamasahe? Pupunta ka dun sa mission place. Wala kang pamasahe. Paano ka magagawa ng corporal work of mercy? Wala kang pambili ng ipapakain sa mga tao. So, money is important in the mission. Hindi natin to magagawa kung wala nito. Eh, kung mahirap ka lang talaga, wala ka ring trabaho. Parang ang hirap din na gawin. No? Tapos yung ika-4, sabi niya, ako po, ako naman ay abyss of mercy. Pag sinabing abyss, no, yung isang malalim na abyss of misery, not mercy. Abyss of misery. Hirap na hirap ako. Ang dami kong mga sufferings. No? Papaano yun? Unang-una nga sa mga suffering niya, yung kanyang sakit. Eh, papaano ako nito? Hindi ako makalabas ng ospital. Okay, ikalima, ngayon ko lang to narinig kay Faustina actually. And she has fear of contact with people. Takot sa tao. Hindi naman takot na ayaw makakita ng tao, no? But because of the cloistered life. Dahil ang tagal na niyang dati nag-domestic helper siya. So, she was engaged in people. Para pagpasok niya ng kumbento, wala eh, nakakulong talaga sila. Hindi siya pwedeng lumabas. Kaya, ang makakausap lang niya syempre, yung mga tao doon sa loob, yung mga alaga nilang mga talagita doon. So, kapag sa mahabang panahon, nandun ka na, magkakaroon ka na ng fear of contact with people kasi itong mga tao, unang-una din pala, nagkasakit siya. Di syempre, hindi siya talaga pwedeng makihalubilo. So, she was completely detached from people. No, by her disease, yung sakit niya na nakahawa. Pangalawa, yung situation of being a nun in a cloistered environment. So, meron siyang 5 binanggit, which are all valid. Pero ano ba yung sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, ito. Tama.
Isa kang ano, no? Isa kang abyss of misery. Isa kang tao na punong-puno ng kahirapan. Yan ang meron ka. Kumbaga, kumbaga ipinamukha pa sa kanya ni Jesus na ganyan ka nga. Tama. Kinonfirm niya na ganyan nga si Faustina. Pero ang sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ano ang sabi ni Jesus? Okay, si Jesus, ang sabi niya, siya ang pupuno. No? Siya ang pupuno. He would feel what is lacking. Pupuno sa kulang. No? Halimbawa, ano ba yung mga pagkukulang? Ano ba yung mga kakulangan? No, unang-una sabi niya, may sakit ka, akong bahala sa'yo. So all throughout naman, 'di ba? Like kahapon, gusto niya mangumuyon, di siya makapag-komunyon kasi pinagwawalan siya ng doktor dahil nga mahinang-mahina siya, may lagnat. Anong ginawa ni Jesus? Sa oras ng communion, okay, wala kang sakit, not even 1 degree of fever. Wala kang pinag-aralan, wala siyang pinag-aralan. Anong ginawa ni Jesus? Siya mismo nagpuspos sa kanya ng information, naging channel siya ng kung ano man ang mensaheng gustong ipaabot ni Jesus. So dumaloy sa kanya yung mga bagay na hindi naman niya alam pero na natutunan niya at naalaman niya sa pamamagitan ni Jesus. Okay, so ito, check, no? Yung sa pagkakaroon ng sakit, ginawa ng paraan ni Jesus. Walang pinag-aralan? Check. Ginawa ni Jesus. And in fact, si Father Michael Sopochko, he was a theologian, a professor in the university, no? Confessor, etc. Daming ano niya, no? Uh, in terms of academic background, punong-puno si Father Michael. Pero ang sabi niya sa kanyang diary, itong simpleng madre nito, this ordinary nun who hardly had 3 years of education, who hardly had no knowledge of anything. Pero, mas marami pa siyang alam at mas marami pa siyang natutunan si Father Michael from this nun who had no education. Imagine, guro, teacher, professor sa university, very great theologian, nakipagbakbakan sa Vatican, pinaglaban ang divine mercy, devotion. Pero ang sabi niya, saan ba galing yung alam niyang yan? Galing yan kay Faustina. And so, kahit wala siyang pinag-aralan, the Lord provided everything. Yung knowledge na wala siya, ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Wala siyang pera, no money. Pero pinrovide din niya ni Jesus. Alam nyo, na umuwi nga siya doon sa pamilya niya nung dumalaw siya for the first and last time. Ano siya noon, ano? Medyo bigatin kasi noong mga panahon na yun, hindi pa uso ang sasakyan pero umuwi siya, meron siyang driver, meron siyang sasakyan. Nakauwi siya. And so it was really a very, yung kumbaga wala kang pera, the Lord provided everything. Parang si Sister Teresa, Saint Therese of Calcutta, 'di ba? Wala rin 'yan. Nagsisilbi sa mahihirap, pero ang yaman niya. She was able to build a lot of institutions. Ang laki ng institution niya. Institution to healing the sick. Kasi kung wala kang pera, paano mo ipagagamot yung mga yan? Pipick upin niya sa kalsada yung mga may sakit. Saan niya dadaling yan? Paano gagaling yan kung wala kang facility na papagdalan? Paano mo isusustain yung facility kung wala kang pera? And so the Lord would always provide. No, kaya kahit wala talaga tayo, walang-wala, do not worry about these things because the Lord would readily provide. Basta ang kailangan lang natin, we say yes to the Lord. And then this one, abyss of misery. Totoo, naghihirap ka. Pero these experiences made her a saint. Kung hindi niya dinaanan yung mga kahirapang yan,
she would never be a perfect channel of the message of the divine mercy. Pinipili talaga ng Panginoon yung mga may ganitong kakayahan na lagpasan ang mga paghihirap. Otherwise, isa kang mahinang tao na kung hindi ka nakakalagpas sa mga pagsubok sa buhay, you are weak. But Faustina was able to surpass all these difficulties in her life, making her actually strong. She may be physically weak, pero yung kalooban niya, her spirit has become very, very strong. Hindi mo talaga basta-basta magigiba. And in terms of contact with people, no, anong nangyari? Di ba hindi niya yan nagawa yung pagpipinta ng image because she didn't know anyone, any painter. No, wala siyang contact in the outside world. Paano niya ipapalaganap ang devotion? Paano niya ipaglalaban ang Divine Mercy Feast Day sa mga hierarchy, church hierarchy? So these are things na ang Panginoon pa rin na gumawa ng paraan. Diba? Kahit si Father Michael Sapochko, nung sinabi niyang mamamatay na si Faustina, anong reflection niya? Sabi niya, naku, hindi ko to kayang gawin. Sabi niya kay Faustina. Ang sabi sa kanya ni Faustina, ganun din, kung paano niya nagawa ang mga bagay, diba? Napag-isip-isip ni Father Michael na si Faustina nga, no? Hindi niya kayang ipintang imahe. Pero nung dumating siya sa buhay ni Faustina, nagawa yon because Father Michael had the contact. Diba? Paano ipaalam sa church hierarchy? Ordinaryong madre siya, walang pinag-aralan, second choir, doon siya nabibilang. So, paano niyan ipapahayag sa superior, sa church hierarchy? Sinong gumawa? Si Father Michael. Because he had the credentials. No? Siya yung may kakayanan yan, debate, sumulat, no? At mag-put forward ng mga kung ano-ano mang arguments. And so, the Lord provided everything. She had fear of contact with people, but the Lord gave him Father Michael Sopochko para gawin yung mga bagay na hindi niya kayang gawin. So, kita natin, Jesus filled the gap. Whatever Faustina was lacking, halos lahat ng sinabi niyang wala siya. Ang laki-laking emptiness niya, kumbaga sa isang cup, no? Daming kulang. Hindi yan magagawa kung ordinaryong tao, hindi magagawa yan. But because she had Jesus, she was able to do the impossible. Lahat yan imposible eh. Kung may sakit ka, wala kang pinag-aralan, wala kang pera, lahat yan, imposible niyang gawin ang mission niya. But she was able to complete her mission. Bago siya pawian ng buhay, nagawa niya ang mga yan. Sabi lang ni Jesus, do whatever you can do kung ano lang ang kaya mo. At kung kakulangan yan, ako na ang gagawa. Okay, and finally, ang sabi ni Jesus ay ganito. Ang sabi ni Faustina, she was able to realize kasi nagpuspos siya ng joy. Ang sabi niya, eto palang joy goes hand in hand with sorrow. Okay, para kang nagmahal, masaya ka. 'Di ba? Pero hindi naman laging masaya. Dumadating tayo pag sa relasyon, no? Nagmahal ka, pero nasasaktan ka. Hindi ka pwedeng magmahal kung hindi ka masasaktan. At kung ayaw mong masaktan, your tendency is always to get out of that relationship. Sa ngayon, ganun tayo kahina. But we should always appreciate the sorrows, the challenges of the relationship. Ay, sa una, ang sarap-sarap ng pakiramdam, you are in love. Pagdating na sa mga problema,
nakakalungkot na. You realize who is the person you love, kung sino talaga siya yung kanyang pagkatao. And you were sad about all the things that you learned about that person. But then again, bahagi yon kapag ikaw ay nasaktan. Totoong nagmali ka kasi nasaktan ka eh. You gave yourself for that person and that person halimbawa left you, okay lang yun. You have to learn the lesson. Kaya sabi niya, hindi mapaghihiwalay pala ang galak at kalungkutan. Dadating lagi sa buhay natin yan. Kapag tayo ay masaya, expect pagkatapos ng galak na yan, paparating naman ang kalungkutan. Hindi pwedeng all throughout masaya tayo. Even the happiest person on earth, yan po ay nakakaranas ng kalungkutan. Kahit na ang pinakamayamang tao who has everything, makakaranas siya ng kalungkutan. Sapagkat yung possession naman, yan ang nagbibigay ng temporary happiness. Ang ibinibigay ng material possessions natin ay pansamantalang galak. Pag naglaho na yan, wala na, di ba? Nasanay ka na ganito, meron kang sasakyan halimbawa. Bili ka na naman ng iba, nagsawa ka na sa luma. Ay hanggang kailan ka masasatisfy? Hindi. Hindi magtatapos ang satisfaction mo with material things. Kaya laging paghandaan natin yung kapalit ng mga kaligayahan natin. Sapagkat whenever we experience sorrow, expect naman uli, asahan mo naman uli, paparating naman ang kagalakan. So, hindi yan stagnant by itself na yung joy lang, sorrow lang. So, it always these two things go hand in hand.